Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, mga kapatid. Ganon din po sa atin pong mga panauhin. Sa kabila ng ulan, hindi naman po tayo madadaig nito dahil ang atin pong layunin ay maliwanag para po sa kanyang gawain. No? Hindi tayo naparito para sa ating mga sarili lamang, naparito tayo para papurihan, pasalamatan, at luwalhatiin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Minsan papupurihin nga po natin ang ating pong Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe, inaanyahan ko po muna na lahat po tayo ay muli pong manalangin. Aming Panginoong Diyos, muli ay napupuno ng kagalakan ang aming mga puso na makatagpo kayo ngayon muli sa inyong gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ninyo kung bakit kami nakaparito, kung bakit kami may lakas at sigla sa aming mga pangangatawan at meron pong maliwanag na kaisipan, Panginoon. Nawa na ihandog namin para sa inyo ang karapat-dapat na pagsamba at ngayon naman ay pagpalain nyo kami sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga salita. Patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap kayo sa amin sa pamamagitan nito at malayang makakilos sa aming kalagitnaan ang banal na Espiritu. Alisin niyo, O Diyos, ang anumang mga hadlang, anumang mga sagabal, maring sa aming kalooban o kahit sa labas, Panginoon, sa aming kapaligiran, upang wala pong anumang bahagi ng amin pong gawain ang siyang masayang o mawalan ng bisa. Patuloy na kayo ang siyang gumabay sa amin hanggang mamaya, hanggang sa amin pong fellowship, upang ang inyong pangalan ay siyang mabigyan ng kaluguran sa lahat ng aming gagawin. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Nung nakaraan pong linggo, napakinggan po natin ang mensahe po ukol doon sa babala na hatid ng bayan ng Diyos habang sila po ay naglalakbay sa ilang ng mga Israelita sa lumang tipan. No? Nakita po natin na marami sa kanilang mga kahirapan ay dahil po sa pagmamatigas ng kanilang mga kalooban, ng kanilang mga puso. Ultimo, nagtuturo sa kanilang kawalan ng pagtitiwala o paniniwala sa atin pong Panginoon. No? Madalas tayong mga Kristiyano sa panahong ito ay tinitignan ang mga Israelita ng lumang tipan at madali po natin silang ituro o i-criticize sa kanilang mga masasamang mga desisyon, mga maling kaugalian. At totoo naman po 'yon. I mean, hindi naman po 'yon imbento lang hindi naman po 'yon gawa-gawa lang po natin Ngunit wag nating kalimutan sa atin pong pag-criticize sa kanila na tayo man mismo, mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon, ay hindi din po nakakaabot minsan sa kalwalatian ng atin pong Panginoon. Tayo man sa panahong ito ay nakakaranas po ng mga parehas na mga kahinaan at mga maling kaisipan. No? Kaya nga naisulat at naitala ang kanilang kasaysayan at karanasan para tayo ngayon ay lumakad ng may katwiran kasama ang ating Panginoon. No? So wag nating kaligtaan ito kahit na binabalikan po natin ang kwento o buhay o karanasan ng mga tao sa sinaunang panahon. No? Hindi para iangat ang ating mga sarili na mas mabuti o mas marangal, kundi para matuto po tayo at huwag na pong balikan o ulitin ang mga pagkakamali ng mga nauna sa atin. Ang tema po natin ngayon ay nagpapatuloy pa rin po sa ganoong paraan po na bilang mga mananampalataya, tayo po ay meron pong pagkakataon, tayo po ay meron pong pribilehyo na pagkatiwalaan ang atin pong Diyos ng buong puso. No? At atin pong maisagawa, mapagsanay ang ating pananampalataya sa Kanya sa lahat ng dako ng atin pong buhay. Hindi lamang sa mga mabubuting panahon, ngunit kahit sa panahon ng kahirapan at problema, doon tayo kung minsan talaga nasusubok pa. No? At tinuturuan tayo ng Kanyang salita
patungkol sa atin pong Diyos na siya ay maaasahan, na siya ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras at kung paano dapat tayo lumapit sa Kanya. No? Ganon din, sinasabi din po ng Kanyang salita ang kabayaran ng ating mga pagpili, ang pagiging mapalad ng mga taong nagtitiwala sa Diyos at ang kinahihinatnan ng mga taong hindi naman nagtitiwala din sa Kanya. No? Tandaan po natin sa maraming aspeto sa buhay Kristiyano, wag po nating asahan o isipin yung pong pagiging neutral sa anumang kalagayan. Yun po ay masasabi ko po isang pandaraya po yun na nagpe-presenta palagi sa atin pong buhay. No, dahil ang kawalan ng pagtitiwala po sa Diyos, hindi ka po nilalagay sa katamtaman na kalagayan, hindi po hindi ka po nilalagay niyan sa neutral. Inilalagay ka po niyan sa isang dakong mapanganib, no? At marami pong karahasan kung tutuusin, no? Kapag tayo po ay napangunahan ng atin pong mga nadarama, naiisip at mga bagay na nakaka-impluwensya po sa atin sa mundong ito, no? Maaari nating labanan ang layunin ng Diyos, maaari nating suwayin ang Kanyang kalooban dahil pinapangunahan po tayo ng ating laman, no? Sa kabila nito, alam natin kung bakit dahil dito kailangan natin ang Kanyang Espiritu, kailangan natin ang Kanyang tulong, kailangan natin ang Kanyang gabay. At yun ang lagi po nating pinangahawakan sa araw-araw ng atin pong buhay. Kaya nga dito tayo dadalhin ang atin pong pag-aaral at mensahe ngayong umaga. Ang pamagat po natin, Absolute Trust in the Lord. No? Tignan po nating mabuti ang mga aral na ito upang maisabuhay po natin ang nararapat para po sa atin pong Panginoon. No? Dapat po tayo, mga kapatid, aking mga mga kapwa hinirang ng Diyos, kailangan po nating pakinggan at sundin ang atin pong Diyos. No? Ano po ba ang makikita po natin? Gaya nung karugtong po nung nakaraang pong mensahe, makikita po natin ang katuruan na binibigay ng Biblia ukol sa mga lumalaban sa Diyos. Number 1 is insolence against God is punished. Ang insolence po, pinagsama-samang definisyon ng mga mararahas at masasamang bagay. Kasama na po ang disrespect, kawalang galang, at yung pong ideya po ng pagmamaliit at mababang pagtingin. No? It is not something that is to be taken lightly. No? At mag-ingat po tayo dahil dun po tayo nadadaya kung minsan. No? Naiisip o nagagawa ng tao sa kanyang buhay ang mga bagay na sa sarili niya, sa isip niya, maliit lang naman to. No? Again, yan po yung mga linyahan po na paborito po ng marami po sa ganitong kalalagayan po. Minsan lang naman, ngayon lang naman, konti lang naman, maliit lang naman. No? But then again, we know the truth of the Bible na wala po talagang palalagpasin at palulusutin ang atin pong Panginoon. Kung babalikan nga po natin yun pong dako o eksena ng paglalakbay o ng pagpasok ng Israel, bago pa nga sila tuluyang naging isang bayan talaga, sa lupang pinangako sa kanila ng Diyos. No? Tignan po natin yung pong pangako sa kanila ng Panginoon. No? Basahin po natin muli sa aklat ng Exodo, Kabanata 3, 7 hanggang 8. No? Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay.
Ito'y ang lupain ng mga Cananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hibita, at Jebuseo. No? That was the original promise. That was the original response of God. No, specifically, yun pong the idea being why God rescued the Israelites in the first place. No? At dito ang kanyang naging lingkod ay walang iba kundi si Moses. No? Pero makita nga po natin sa haba ng panahon at eto na sila, papasok na sila sa lupang pangako ng Panginoon sa kanila. No? Malapit nang matupad ang lahat ng ito. Malalaman nga po natin, mapapaalalahanan po tayo, the reason why they were kept out of the promised land was because of their sin and unbelief. Dahil po sa kanilang kasalanan at kawalan ng paniniwala o pananampalataya sa Panginoon. No? Una, sa letter A po, the unbelief of the Israelites. No? At dito, malalaman nga po natin ang nanguna sa kanilang sa kanilang kalooban ay ang pagkatakot. No? At lahat naman po tayo ay nakakadama ng pagkatakot sa iba't ibang forma at paraan. Bahagi ito ng atin pong pagiging tao. No? Sa maraming pagkakataon atin pong nababanggit, ito ay nakakatulong din naman po talaga sa atin po as an instinct. Dahil po sa takot ay nakakaiwas po tayo sa panganib at mas humahaba po ang atin pong buhay. Yung mga walang takot po, sa pinakaliteral, maaga po yun namamatay. Wala pong takot eh. No? Wala pong kaba. No? Sa pinakaliteral po. Ang isang tao na nakakaramdam ng takot ay normal. Ang isang taong walang pagkatakot, hindi po yun normal talaga, kung tutuusin. No? Dito sa lupa, na pagtatagumpayan ng tao ang pagkatakot dahil sa kanyang paninindigan sa kanyang sarili, pagtitiwala sa kanyang kagalingan o talento, sa pamamagitan din po ng kanyang pagpupursigi at pagtsatsaga, at sama na po natin dyan kahit ang kahandaan. Ngunit hanggang doon lang din po yung limitasyon ng katagumpayan na kaya ng tao. Ang mga bagay na higit po sa atin pong kakayahan, ay wala po tayong pag-asang mapagtagumpayan kung ganoon. No? Malayong-malayo ang konsepto na ito doon sa nararanasan ng mga mananampalataya at yung tinuturo po ng salita ng Diyos. Dahil sa kontekstong ito, ang mga mananampalataya ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Yun po yung pangunahing pagkakaiba ng dalawa. Sa sanlibutan, kailangan mong magtiwala sa sarili. No? Sa konteksto po ng pananampalataya, kailangan mong magtiwala sa Diyos. Malayong-malayo po sila sa isa't isa. No? Dapat tayong magtiwala sa Diyos. Kaya tignan natin ang larawan ng nangyari po sa bansang Israel nung nando na po sila, nasa bungad na po sila ng kanilang pagtatagumpay. No? Alalahanin po natin ang nangyari. Inutusan ng Diyos si Moises na magpadala ng mga espiya. 12, isa mula sa bawat tribo ng Israel para po tignan at i-estima ang lupaing pangako, ang Canaan. No? Ang lupang pinangako ng Diyos sa kanila. Matapos ang 40 araw ng pagsasaliksik, bumalik po sila at nagbalita. At ano po ang sabi? Aklat ng Bilang 13, 25 hanggang 33. Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante.
Sakop ng mga Amalekita ang Negeb. Ang kaburulan ay tinitira naman ng mga Hiteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. No? Makita po natin yung evolution ng kwento. No? Nagsimula doon sa napakaganda ng lupain, napakabunga, ang gaganda ng mga bungang kahoy. No? Gaya ng sinabi ng Diyos. At as God has said, as God has promised. No? Pero nakita nila na meron pong mga taong naninirahan doon sa lupaing iyon. Again, gaya din po ng sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, etong lupain, hindi naman to bakante. Hindi naman sinabi ng Diyos na bakante ito eh. No? Mga nakatira dito ay etong mga lahing ito. Pero, ibinigay ko na yan sa inyo. That's the point. No? Yun yung lupang pinangako po para po sa kanila. Ngunit dahil dito sa mata nila, lalo na nagsimula po ito doon sa mga espiya, no? Hindi nila makitang kaya nilang talunin ang mga taong ito. No? At again, in reality, it could be a realistic fear. Totoo naman po yun eh. Diba? Hindi naman po to, hindi naman po to wala sa reason, Hindi naman to unreasonable, yung pong pagkatakot na ito, no? Dahil yun nga, yun po yung atin pong unang tugon, pag nakita natin ang isang mahirap na sitwasyon o isang mapanganib na sitwasyon. Pero, ang problema, nakalimutan po nila kung ano na ang naranasan po nila. Kung ano na ang ginawa ng Panginoon para po sa kanila. Nakalimutan nila na ang Diyos ang nangako sa kanila ng lupaing ito at ang Diyos din ang nangako na siyang magbibigay nito. No? Isipin po ninyo kung ganong katindi na ang mga pinaranas ng Diyos na mga himala sa buhay ng mga taong ito. No? Naranasan po nila at nakita firsthand yung mga sumpa sa Ehipto. No? Ang pagtatapos nito ay ang pinakamahalagang pista sa kanila na hanggang sa bagong tipan, hanggang sa panahon ni Jesus, ay sinusunod po nila. Ano po yon? Yun pong Passover. No? Yung Pasko sa Tagalog po, kung saan dahil po sa galit ng Diyos, ano pong ginawa niya? Pinatay po niya o papatayin po niya, at nangyari kasi, so pinatay niya ang mga panganay na lalaki sa buong bayan ng Ehipto, puwera lang doon sa mga sumunod sa utos po niya. At ang utos po kay Moises ay magsakripisyo ng ng kordero, ng maliit na batang tupa, iwisik o ipahid ang dugo sa hamba ng mga pintuan, at pag nakita yun ng mamumuksa ay lalagpasan ang inyong tahanan. Lahat ng hindi po sumunod, namatayan po ng panganay na anak, as the Lord said He would do. No? Nakita po nila yun. No? Naranasan po nila ang makatakas sa mahigpit na kamay ng mga taga-Ehipto. No? Nakita nila kung paanong nahati ang dagat na pula at nakatawid po sila sa tuyong lupa. By this point in time, naranasan po nila ang ulap sa umaga at ang apoy sa gabi na gumagabay sa kanilang paglalakbay. Dumating na rin po ang mana, ang pagkain na bumababa galing po sa kalangitan, at nung nagreklamo pa sila, ay binigyan pa po sila ng mga pugo hanggang sila ay mabilaukan. No? Binigyan sila ng tubig ng Diyos galing sa bato, at sa puntong ito ay napagtagumpayan nila yung digmaan o yung labanan laban po kay Amalek.
Ito po yung kung familiar po ang iba sa inyo po, ano, ito po yung pakikibaka na kung saan ang sabi ng Diyos, ano, itaas ni Moises yung tungkod, no? Problema si Moises matanda na at tao lang din naman siya, so nung nangihina na po siya, siguro, nung bumababa, natatalo sila eh. Kaya tinulungan pa po siya, yun po yung kwento sa Biblia. Nangyari na rin po yun sa puntong ito. I mean, alam mo, ako po, ano, kung ako lang sa sarili ko po, ano, yung makita ko lang yung isa sa mga sumpa sa Ehipto, wag na yung wag na yung namatay yung panganay. Nakita ko lang umulan ng palaka. Alam mo yon, o yung ano ba yun, yung salagubang na parang kala mo banig, o yung tubig naging dugo. Kahit isa lang doon sa mga yon, isa lang. Alam mo, kakabahan po ako eh. Mas malaki po ang magiging takot po sa Diyos kaysa sa kung ano man pong ibang bagay. And that's the point. It was a show of power from God. It was a show that you people can trust me. No? Diba? I've gotten you this far. Nandito na kayo eh. Nadala ko nga kayo magmula doon sa kalunos-lunos ninyong kalagayan. Nandito na kayo. Anong hindi ko kayang gawin? No? Nakita nila ang lahat ng mga bagay na ito. Naranasan nila ang lahat ng mga bagay na ito. No? Pero ano ang kanilang naging tugon? No? Letter B, they rebelled against the Lord. Yun ang pinili nilang gawin. No? Yun ang pinili po nilang gawin. Kaya ang maling kaisipan, maling pakiramdam sa buhay ng sino mang tao, kahit po sa buhay ng mananampalataya, kapag hindi po ito binantayan, ay magdudulot po ng matinding kapighatian po yan at karahasan sa buhay niya. Dito, makikita po natin ang ugat ay pagkatakot. At ang pagkatakot ang dahilan why they rejected God. Kasi natakot sila, kinabahan sila eh. No? They rejected God and rebelled against Him. No, parang parang ang weird, ano? Pero yun po yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Natakot sila at ang dulot nitong pagkatakot na ito ay lumaban sila. Sumuway sila basically, pero nilabanan nila ang Diyos. No? Nung marinig nila, yung binasa po natin kanina, na mga ulat ng mga espiya, ito naman po ang nangyari sa Kabanatang 14, 1 hanggang 4. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. No? Hindi sumama sa kanila sa ganitong kaisipan si Moses, si Aaron, ganon din si Joshua at saka si Caleb. Kasama sila doon sa 12. Sila yung dalawa doon sa 12 espiya. No? Tuloy po natin sa verse 5 to 10. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Dahil sa nagpis, pinunit ni Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jefune ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan sina Josue at Caleb, kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kalwalatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Yung takot po ay nagbubunga, we can say any emotion. Anumang emosyon po yan. Kahit po hindi pagkatakot, kahit sobrang paghihinagpis, sobrang kalungkutan, sobrang kahirapan,
Pagka yan po ay pinabayaan, maaaring magbunga yan ng maraming ibang bagay na hindi po mabuti. No? Yon pong takot ay nagbunga ng galit. Galit kanino? Galit una laban doon sa mga taong ito, si Joshua, si Caleb, na nagsasabi, hindi, kaya natin to. Di ba? Hindi naman nila sinasabi, kaya natin to, walang problema to, mahina sila. No. Ang sinasabi niya, kaya natin to, sasamahan tayo ng Diyos. Kaya natin to, Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Ganon na lamang yung galit nila na gusto na silang batuhin at patayin ng taong bayan. No? Dahil dito, sa kanilang pinakita, dahil dito sa kanilang pagtugon laban sa Diyos, gusto na silang ubusin ng Panginoon. Gusto na silang patayin ng Diyos. Ngunit si Moses, marami pong kapintasan si Moses, pero ito yung isang bagay na talagang mapapahanga ka po. Si Moses ay namagitan, alang-alang sa bayan ng Diyos. No? Dahil sa kanyang pamamagitan ay hindi po agad-agad silang inubos at tinapos ng Panginoon. Pero sa kabila nito, mabigat pa rin yung naging parusa. No? At ano po yung naging parusa? Ilang mga talata po galing po sa Kabanatang 14, 20 hanggang 23. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Ang kausap po niya si Moses po, Ngunit ito ang tandaan mo. Hanggang ako'y buhay at nalulukban ng aking kalulatian ang buong mundo, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ganon din sa 26:33, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang. Sa mga kabilang sa census, sa makatuwid ay iyong mula sa 20 taon pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko, maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh at Josue na anak ni Nun. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon. Hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. No? Matindi po ba ang hatol ng Diyos? Medyo matindi po, Unfair po ba ang Diyos? Yun lagi ang problema pag mayroon pong punishment. Was God being unfair in His judgment? Remember that God is never unfair. Tandaan, never po. Patas po lagi ang Diyos sa lahat ng bagay. No? Was the punishment too much? Masyado bang matindi? Masyado bang marahas? Tandaan na hindi sila nakikitungo o humaharap sa sinumang tao lamang. Hindi po to hari, hindi po to maharlika ng sinumang bayan o bansa. Gumawa sila ng mga karumal-dumal na bagay laban sa banal at makapangyarihang Diyos. Ang pagkatakot ay nagdulot ng kawalan ng pagtitiwala. Ang kawalan ng pagtitiwala nagdulot ng pagsuway. At ang pagsuway ay nagdulot sa kanila ng kamatayan, kapahamakan. No? Lahat sa kanila, nabanggit naman po sa binasa po natin kanina, lahat ng 20 and above as of that pronouncement, wala po ni isa man sa kanila ang makakapasok. No? Ang makakapasok lamang ay yung mga anak nila. Baka sa puntong ang ito, marami sa kanila ay wala pang ang anak, ay magkakaanak pa lamang. No? Ang mga nakapasok po sa lupang pangako ay yung mga anak-anakan na po nila na pinanganak habang sila ay nagpapaligoy-ligoy sa ilang. No? All of them were to die in the wilderness. No?
Remember, tandaan po natin yun pong timeline po, ano? Nakalabas ng Ehipto, naglakbay ng maikling panahon, dumating na po sila sa lupang pangako. Nandun na po sila. Yun po ang pangyayari. Dumating na sila, nandun na sila sa pintuan. At dahil dito sa kanilang ginawa, dahil dito sa kanilang reaksyon, pinabalik sila. Walang nakapasok ng pinto, pinaalis sila ng harapan ng bahay at sinabi, sige, diyan muna kayo. At tandaan natin, yung 40 taon, hindi po yun pagsubok. Minsan po kasi yung wilderness, yung paglalakbay ng mga Israelita sa ilang, minsan nasa-shortcut po natin na parang grabe kaya dapat maging tapat tayo sa pagsubok ng Diyos, sa pagkakataon pong ito, hindi po 'yun tama. The wilderness was consequence. It was punishment. It was designed to wipe them out. All of the adults except for sino po ang naiwan? Si Joshua at si Caleb. Si Moses, may nangyari po kasi sa kanya kaya hindi din siya nakapasok. Dahil sa kanya din pong pagsuway. Pagsuway din po ang dumali kay Moses eh. No? Sinabi ng Diyos, kausapin yung bato, pinalo niya. That was the last disobedience that Moses did. No? Namatay siya, hindi din niya nakita, hindi din siya nakapasok ng lupang pangako. The wilderness was punishment. Remember that. No? Consequence po yun. At kawawa, Kawawa yung bayan dahil lamang sa, alam mo yun, kinabahan ka. Maraming nangyari pero lahat ito nagmula sa, ay nakakatakot, ay ang dami nila, ay ang lalaki nila, ay hindi natin yan kaya. Dahil lang doon sa pakiramdam na iyon, doon ito nag-ugat lahat. No? Matindi po ang parusa. At ang punto po ay darating po ang kaparusahan sa lahat ng humahamak sa atin pong Panginoon. Sa kanyang utos, sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan. No? And again, if God were truly to be fair, all of them would be dead instantly. Wala na po, putol na po ang kwento, putol na po ang lahi ng Israel. Wala na po, patay na po silang lahat eh. Wala pong matitira, wala pong makakapasok. No? Pero hindi po 'yun ang nangyari sa awa ng Diyos, Sa awa ng Diyos, hindi po 'yun ang kanyang ginawa. Ang makikita po natin dito yung letter C, no? Joshua's resolve was to obey God, no? Matapos ang 40 taon ng paghihirap, eto na ulit, oras na para kunin na nila ang pangako ng Panginoon. At salamat na lamang sa pamamagitan ng pangunguna ni Joshua, hindi po nila inulit ang unang pagkakamali nung sila ay nasa harapan na po ng lupang pangako. No? Joshua, as we can read in the book, was no doubt a great military commander and leader. Pero hindi po natin pwedeng i-attribute lahat sa kanya lamang dahil ang tagumpay ay nagmula po sa Panginoon. No? The Bible says he took the mantle of leadership after the death of Moses and he led the Israelites in the conquest of the promised land over 7 years. 7 taon din po, hindi naman din po yun madali. No? Totoo naman, hindi naman talaga effortless yung kanilang pagpasok po sa lupang pangako. Pero 7 taon lamang, natapos po ang lahat ng ito at sila po ay lumabas na matagumpay. No? At that time, natupad din po ang pinangako ng Diyos, panahon pa ng kanilang mga ninuno. Si Joshua, meron pong lakas, meron pong tapang, pero tandaan, hindi lamang sa kanya ito nakasalalay. Ang tagumpay ay dumating sa pamamagitan ng Diyos dahil hindi po siya tumigil, hindi po naputol ang kanyang pagtitiwala sa kanyang Panginoon. No? Ang kapangyarihan ay nasa
Diyos. Gaya nga po ng simula po ng aklat ng Joshua po, Chapter 1, verse 1 to 9, ang sabi, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa Ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang desyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at magtagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. No? Sa totoong buhay, mahaba siguro ang listahan ni Joshua ng mga dapat niyang alalahanin at dapat po niyang katakutan. Pero ang pangako ng Diyos ay buhay. Napatunayan at nakita po niya. At again, kawawa naman si Joshua, kasama po siya sa parusa. Pero yun yung imbes na patayin silang lahat, at least yun yung pampalubag-loob. Ngayon, eto na. Eto na, mapagtatagumpayan na nila, makukuha na nila, yung dapat namang nakuha na nila matagal na. Ang kanyang sagot sa utos sa kanya ng Panginoon ay ang pagsunod. Mababasa po natin kahit sa sumunod na talata lang po, talatang 10 hanggang 11. Kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ng mga tao. Sa 3 araw, tatawid tayo ng Ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Walang hesitation. Wala pong pag-aatubili. Sumunod agad si Joshua. Yun yung kaibahan. At yun yung dahilan bakit sila nagtagumpay. Tayo, mga kapatid, ano ang lupang pangako natin? Ano po? Lupa po ba sa Tagaytay? Lupa sa Laguna? Lupang hindi pa rin po tapos hulugan? Hindi po. Ang lupang pinangako sa atin na hindi po lupa kung tutuusin, ito ay langit. Langit ang ipinangako sa atin ng Panginoon. Amen po. At tayo, sa puntong ito ng buhay natin, sa puntong ito ng panahong ito, masasabi po natin tayong lahat ay nasa bungad na po ng langit. Hinihintay na lang po natin ay ang pagtatapos ng lahat ng bagay. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoon o ang atin pong kamatayan. Alin man po ang mauna dito. Ang langit, dala-dala nito ay ang buhay na walang hanggan. So yun yung tanong Mayroon bang anumang bagay sa buhay na ito, sa buhay mo, sa paligid mo, sa lupaing ito, na magpapatalikod sa iyo? Napipigil sa iyo na makapasok ng langit. Tayo man sa ibang paraan ay tinatawag din magpakatatag at maging matapang habang hinaharap po natin ang iba't ibang uri ng kahirapan sa buhay natin sa kasalukuyan. Tayo nga lang, ang kalaban natin ay kaaway na hindi po basta-basta nakikita. Ang mga kapangyarihan at pinuno ng sanlibutang ito. Pero gaya ng panahon ng mga Israelita, diniklara na ng Diyos ang katagumpayan. Nagtagumpay na siya laban sa kasalanan,
laban kay Satanas, laban kahit po sa kamatayan. At sinabi niya na inihanda niya ang isang lugar, isang dako, na higit pa sa lupaing pinangako niya sa mga Israelita. So ang punto, huwag ka pong magpapadala sa iyong nararamdaman, sa iyong mga nakikita, sa mga kahirapan o mga problemang meron naman talaga, nandyan naman na po talaga yan eh. Nagulat ka pa po ba? Ito'y bahagi na po ng buhay nating ito. Why would you let your life be affected by all of these things that are temporary? No? Kaya sa buhay po ni Joshua, makikita po natin number 2, victory comes only by faith. Through faith. No? Alam po natin ang nangyari, na napagtagumpayan ng bansang Israel ang labanan pong ito. No? Binigay sa kanila ng Diyos ang lupain at sumunod sila sa Panginoon, no? Sa pagkakataon pong ito. No? Si Josue ay nanatiling tapat sa Diyos at sa kanyang gawain hanggang sa pagwawakas nito. No? Ang katagumpayan natin, hindi lamang po laban sa sinumang tao, laban sa anumang kapangyarihan. Ang katagumpayan na pinangako sa atin ng Diyos ay laban sa buong buhay na ito. Basahin po natin unang Juan, Kabanata 5, 4-5. Sabi niya, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Sumampalataya po ba tayo? No? Sumampalataya na tayo dati. Sumasampalataya pa rin po ba tayo ngayon? Dapat yan ay buhay po. Hindi po yan sa nakaraan lamang. No? Ito ay buhay at nagpapatuloy hanggang sa panahon ngayon. Kailangan nating magtiwala sa Diyos at binibigyan naman po tayo ng maliwanag na dahilan kung bakit tayo dapat magtiwala po sa Kanya. No? Ilang mga bagay po. Una, dahil sa kung sino siya. Dahil kung sino ang Diyos. Hindi po tayo nagtitiwala sa hangin. Hindi po tayo nagtitiwala sa anumang bagay na parang hindi natin alam o hindi natin nakikita. No? Mahirap pagkatiwalaan yung taong hindi mo kilala, yung taong wala namang kakayahan, yung taong ang tanging pangako sa iyo ay tiwala ka lang. No? Parang yun, wala pong ano po yun, di ba? Wala pong sense, wala pong timbang po yun eh. No? Bakit kita pagkakatiwalaan, kaibigan? Hindi, basta tiwala ka lang. Anong kwenta nun? Anong hulugan nun? Wala pong kabuluhan po yun. No? We do not trust nothing. We trust in the great and powerful and almighty God. You should know your God. You should know who God is. Kasi kung hindi mo siya kilala, at hindi mo siya, lalo pa kung hindi mo siya kaano-ano, paano mo siya pagkakatiwalaan? Paano ka makakalapit sa kanyang presensya? Kailangan maliwanag sa iyo kung sino po siya. No? Kilala na natin ang sanlibutan na ito. Wala pong anong bagay na tunay na pangmatagalan. Kahit ang mga pinakamagagandang bagay na pinapahalagahan po natin, trabaho, pamilya, mga kaibigan, no? Wala pong permanente sa mga bagay na ito. Ganun man sa lahat pa ng ibang aspeto ng mundo. Pero ang Diyos po natin ay permanente. No? God is permanent. God is eternal. God does not change. Ang Diyos na nangusap kay Moises, kay Joshua, ay siya pa rin pong Diyos na atin pong sinasamba ngayon. Siya po yun, di po siya nagbabago. No? Bakit mahalaga ito sa ating pananampalataya? Dahil ang pananampalataya po natin ay nakasalig po sa Diyos. Hindi po sa kung anong bagay, kundi dahil po sa Kanya. No? Ang pananampalataya natin ay meron pong bisa dahil doon sa pinagkakatiwalaan po natin. No? Pinapakita ng Biblia kung sino ang Diyos. Sabi po sa aklat ng Bilang pa rin po, no? 23:19,
Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Ang Diyos may isang salita at mapagkakatiwalaan siya sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay hindi din po nakakalimot. No? Maaasahan po siya sa lahat ng panahon. No? Mapalad tayo dahil ang buhay na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, ay pinakilala ang kanyang sarili sa atin at hindi tayo naiwan sa kadiliman. No? Sumasampalataya tayo sa Kanya dahil nakikilala natin kung sino siya at alam nating wala siyang katulad talaga. Hindi niya katulad ng tao na mahina at limitado. No? Hindi siya nagsisinungaling at tutuparin niya ang lahat ng kanyang sinasabi. Hindi siya natatali ng anumang limitasyon. No? Sabi nga rin po sa Isaiah 14:24, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa. Gaya ng aking binalak, gayon ang mangyayari. At gaya ng aking pinanukala, gayon ang mananatili. No? Pag may sinabi po siya, pag may dinesisyon po siya, yun po ang mangyayari. No? Ang pananampalataya natin hindi po lumulutang sa kanyang sarili lamang. No? Ang pananampalataya natin ay lagi pong nakaugnay sa atin pong Panginoon. It is always tied up with our great God. No? Maraming bagay sa buhay ay hindi po natin sigurado, pero nakakasiguro tayo sa pagpapala, sa biyaya na hatid ng atin pong Panginoon. Hindi siya magkukulang, hindi po siya kahit kailan, hindi po siya kahit kailan makakalimot. Sabi po sa 1 Korinto, kabanatang 1, talatang 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. No? Karugtong po nito, letter B, ay dahil po sa kanyang mga dakilang pangako. No? Remember, all of this started with God's promise. Diba? Sa Israel, ang una po niyang kinausap ay sino? Saan po yun nag-ugat lahat? Kay Abraham. Diba? Kay Abraham, gagawin kitang ama ng napakalaking bansa. Hindi mabibilang ang iyong mga anak. No? Sabi niya sa isang taong may katandaan na wala pang kahit isang anak nung panahong kinausap po niya. No? But we see how God fulfilled His promise to Abraham, to Isaac, to Jacob, to Joseph. No? How He fulfilled His promise to Israel. Hindi po nakakalimot ang Panginoon. No? Nakakasigurado tayo sa kung sino ang Diyos, nakakasigurado din po tayo sa lahat ng Kanyang sinasabi. Ang pangako ay mabisa lamang doon sa kung sino ang nangangako po nito. No? Kung mangangako po sa iyo ay ang isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong naprubahan na ang kanyang salita at ang kanyang desisyon, pag siya'y nangako, kahit maliit, kahit mababaw, sigurado ka. No? Pag ang nangako ay politika na sabing aayusin yung bayan, wala po akong tiwala po doon. No? It's only as good. It's not the promise that's the problem, it's who's making the promise. Kasi madaling mangako, anybody can do that. No? At marami po sa atin ay nakaranas na ng kasawian sa mga pangakong hindi naman tinupad. Kahit siguro po yung paborito ko po, no? Paborito ng marami sa atin, ano? Yung pangako kung kailan po magbabayad ng utang. No? Alam mo, kahit po iwasan mo po, no? Yung iba kala nila makakalusot po sila. No? Hindi nila sinasabing pangako. Sinasabi lang nila kung kailan nila gagawin. Ganon din po yun. Sinong niloloko mo? Pag sinabi mong, okay, sa petsa na to magbabayad ako, that's as good as a promise. No, pwedeng sabihin na, bakit? Wala naman ako sinabing promise, ha? Parehas lang po yun. No? The promise is only as good as the one who makes it. No? And who is better than God? Sino pa bang makakahigit sa atin pong Diyos? No? With God, hindi po tayo iiwan sa ere. Sa Diyos, maaasahan natin ang lahat ng kanyang mga sinasabi.
No? Kaya nga kapag dumating ang mga mahihirap na dako ng buhay, kapag dumating ang problema, tayo ay maging matatag sa mga pangako ng Panginoon. Sabi po sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. No? Sapat na ang biyaya ng Panginoon, sapat na ang kanyang mga binitawang pangako para sa atin. Totoo lang, when we read the Word of God, what else can we ask for? Totoo lang, wala na po eh. Sapat na po talaga. Wala na po tayong kailangan. No? Pangako niya na tatapusin niya ang lahat ng kanyang sinimulan. Binanggit ito sa sinulat ni Apostol Pablo, Pilipos, Kabanata 1, talatang 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. No? Kaya maraming bagay, makakasigurado kang lulubusin ito ng Diyos dahil nakakasigurado ka ring babalik si Kristo. No? Kaya, again, alam ko pong nakakaramdam at nakakaranas po tayo ng takot sa buhay. Ng kaba, ng nerbiyos. At normal po yun. Pero bakit mo hahayaang ito ang manaig sa buhay mo? Diba? Bakit yun ang papairalin mo, matapos mong maramdaman ito sa umpisa, bakit ka doon tatambay? Bakit ka doon mamamalagi? Kailangan mong panghawakan ang mga pangako ng Panginoon. Kailangan mong pagkatiwalaan po ito. Because the alternative is so much worse. No? Again, hindi po neutral ang kalagayan mo pagka ikaw po ay nawalay sa kagustuhan o kalooban ng Panginoon. Kahirapan po ang iyong magiging dako. No? Ang pangako na pinanghahawakan natin ngayon, mismo binitawan ng ating Panginoong Hesus. Binasa natin kaninang umaga, Aklat ng Juan, Kabanata 10, 27 hanggang 28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. No? These words give us the greatest assurance. Binigay na po ang buhay na walang hanggan, ang kamatayan ay tinalo na. No? So anong kakatakutan mo? Ano ang kaba mo? Bakit mawawalay ka sa iyong pagtitiwala sa Diyos? No? Kaya nga ang panghuli po, letter C, it is because of God's power. No? Again, what good are promises kung wala ka namang kasiguraduhan na magagawa ito ng nangako sa iyo? No? At yun yung pinaka-panapos po dito. Dahil ang Diyos ang nangako, nakakasigurado tayo na kaya niyang gawin ang mga bagay na ito at gagawin niya talaga ang mga bagay na ito. Hindi po nangangako ang Diyos at biglang niyang babawiin. Diba? Hindi niya sasabihin na, oo, sinabi ko yun dati, pero wag na lang pala. No? Ayoko na lang, nagbago isip ko. Hindi po ganoon ang atin pong Panginoon. No? Diba? Ang Panginoon po natin, nasa kamay po niya ang lahat ng bagay. Walang anuman pong bagay ang lingid sa kanyang kaalaman, walang anumang bagay ang hindi po sakop ng kanyang kapangyarihan. No? Everything is under the control and care of our Lord. No? Kaya pwede tayong makapagpahinga sa kanyang presensya. Yun yung pahinga na sinasabi. Na kaya nating ipaubaya sa Diyos ang mga bagay na ito dahil makapangyarihan at siya po ay maaasahan. Dahil kaya po niya, mapapatunayan po niya ang lahat ng ito. Napatunayan na niya at mapapatunayan pa po niya yung mga bagay na darating pa. No? There is nothing that is difficult for our Lord. Sabi po sa Jeremiah 32:27, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko
magagawa. No? Remember that in the first place, it is by His power that we are saved from sin. No? Kasi kung sa ibang aspeto hindi ka nagtitiwala sa Diyos, ano na lang ang ibig sabihin nun para sa kaligtasan mo? May problema, kaya malaking problema, incompatible po eh. Hindi po pwede, kaya nga po ang requirement, ang basic requirement po ay faith. No? At ang faith po, faith in action is trust. Yun po yun. Ang resulta po ng pananampalataya ay pagtitiwala. Wala naman pong ibang papupuntahan po yun eh. Kaya kung, alam mo yun, ang weird po nun sabihin, kung iisipin po nating mabuti, sasabihin mong nagtitiwala ka sa Diyos, pero hindi ka nagtitiwala sa Diyos sa ibang bagay. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Meron pong disconnect, meron pong problem, meron pong error doon sa kaisipan po na yun, na hindi po nagtutugma talaga. No? Kaya kung tayo pinanghahawakan nating mabuti ang mga pangako ng Diyos, magdudulot din po ito sa atin ng tamang lakad at tamang kaisipan. For Joshua, it was that immediate obedience. No? Sabi ng Diyos, magpakatatag ka, magpakatapang ka, at yun ang ginawa niya. Para sa atin, similar. No? Hindi dahil meron tayong kalaban or may kaaway or meron tayong kabilang tayo sa digmaan, kundi tayo ay humaharap sa buhay na ito. Na mahirap, na masalimuot, na maraming problema, ngunit huwag tayong mapanghinaan ng loob. No? Kailangan nating pagkatiwalaan ang kanyang kapangyarihan. Karapat-dapat ang Diyos para sa ating pananampalataya. Siya at siya lamang ang dapat natin pagkatiwalaan ng buong puso. Buong puso, nang wala po talagang pag-aalinlangan. Naprubahan na po ng Diyos kung sino siya sa atin sa maraming pagkakataon. No? Throughout the many years and many ages and the many centuries of this world, God has proven Himself time and time again. Wala pong makakapagkumpara sa atin pong Diyos at wala pong ibang karapat-dapat sa atin pong pagtitiwala. No? Kaya sa panghuli po, number 3, we must live by faith. No? Kailangan tayong mamuhay nang meron pong matibay na pananampalataya. And again, faith, madali pong sabihin, pero mas madali din pong unawain ito sa pamamagitan po ng salitang trust. Because if we believe something and we trust something, there will be an appropriate action or response. No? At dito, ang makikita po natin, ang pangunahin po dito ay obedience. Pagsunod pa rin po. No? Kabaliktaran ng ginawa ng Israel. Sumuway po sila eh. Kung sumunod lang sana sila, di sana hindi na sila nahirapan. Sana hindi sila namatay pala. Una sa lahat, sana nakapasok sila ng lupang pangako. No? If we truly believe in the Lord, we have to obey. No? Ilang bagay po. Dito, letter A, we must focus on God through His Word. No? Kaya po tayo patuloy na nag-aaral, nagsasaliksik sa kanyang mga salita. Kailangan po natin laging mapaalalahanan, kailangan natin laging mapatnubayan dahil masalimuot ang mundong ito. Marami pong mga problema, marami din pong mga distractions. Ang sabi po sabi po sa Hebreo Kabanata 12, 1-2, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Itoon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. No? We will have no shortage of problems and conflict in life. Hindi po yan mauubos. Ang saklap, napaka-negative, napaka-pessimistic, pero yun po ang totoo. At mas mabuti nang maging handa kaysa hindi. No? Mas mabuti na
Alam mo po yun, meron kang dalang payong kahit na hindi umulan. No? Kahandaan po kasi. No? And maybe wala po talaga tayong maitutulad doon sa ideya ng kahandaan para po sa ating buhay. Ang buhay natin dito sa mundo ay mahirap po talaga. Sinabi na po yan ng atin pong Panginoon. No? Even as we obey God, even as we submit to Him, even as we make Him Lord over our life, there will be no shortage of hardship in this world. No? Pero huwag kalimutan na ang presensya ng mga panganib na ito ay hindi po ini-invalidate ang pangako ng Diyos na kasama natin siya at makapangyarihan siya sa atin pong buhay. Ang buhay na ito, tandaan, ganito po natin tignan, ang buhay na ito tapos na eh. Ang buhay na ito may ending na po ito. No? At ang buhay po natin ay hindi po nakapaloob dito sa lupang ito. Di ba? So do not think for a moment na ito na yung buhay. Di ba? Yun yung madalas maririnig mo pong reklamo no, sa mga, usually sa mga bago po sa pananampalataya, pag sila'y nagulantang ng mga pagsubok sa buhay Kristiyano, parang ito na ba yung buhay na pinangako ng Diyos? Wala pa po. Ang buhay na pinangako ng Diyos nasa isang tawid pa po. Ang tawid ng buhay sa kamatayan. No? Hindi pa po ito yun. No? Parang naalala ko po, ang dami ko na pong nakita, napanood, or nabasang joke na ganyan. Parang ang mga kwento, ganito yung nangyayari, yung tao, o minsan yung pamilya, naglakbay ng mahabang oras, mahabang panahon, Tapos pagdating nila doon sa lugar na ang tagal nilang inaasam-asam, ang tagal nilang pinapangarap, pagdating nila doon, parang ang unang bati sa kanila, parang, eto na yun? Eto na yun? Ito yung tiniis natin. Ito yung tiniis natin ng 10 oras na biyahe. Ito na yun. Tapos, nandun yung eksena na bigla silang susuyuin ng ibang tao na nasa parking lot lang po kayo. Nandun po yung tanawin, nandun po lahat ng nasa brochure, nandun po lahat ng mga magagandang bagay. Nasa parking lot ka pa lang. Gusto mo nang umuwi kasi sa mo, ito na yun. Wala pa po tayo. Hindi po ito ang pinangakong buhay ng Panginoon. Hindi po itong bulok na mundo. Itong mundong gugunawin naman din ng Panginoon sa huling dako. Hindi pa po ito yun. No? Sa kabila nun, salamat dahil sa buhay na ito, kahit itong buhay na ito na may wakas na talaga, may katapusan talaga itong buhay na ito, pinaparanas pa rin ng Diyos ang kanyang biyaya kasi sa atin. Kaya nga yun yung laging paalala, di ba? Yun yung punto kung bakit nababanggit. Huwag tayong masyado maging komportable sa kasalukuyang panahon. Hindi ito ang buhay na pinangako ng Diyos sa atin. Hindi pa po tayo nakakatawid. No? Antayin mo na makapasok na po tayo ng tuluyan talaga. Pero para mangyari po yun, wakas ng buhay natin dito ang kailangan pong maganap. No? Hindi pa po ito ang pangako ng Diyos. Kaya't kailangan natin magtiis. Kailangan natin magbantay. Kailangan po natin magtiyaga. Kaya't kailangan nating magabayan ng kanyang salita, ng kanyang kalooban. Pangalawa po, letter B, we must trust in God's plan and purpose. Madali pong sabihin siguro sa pangmalawakang usapin, magtiwala tayo sa Diyos. Pero kapag nandun ka na po sa mga matitindi at masinsinang mga detalye, doon po nagkakaproblema ang tao. No? Isa sa mga pinakamahirap na bagay na gawin, napakasimple lamang. No? Yun ay ang pag-aabang at pag-iintay. Napakasimple lang pero napakahirap pong gawin, hindi po ba? Bakit po? Kasi marami pong tao ay mainipin. Marami pong tao ay hindi makapaghintay. Tandaan nyo, kahit po yung napakadakilang patriarch ng Israel, si Abraham, silang mag-asawa ni Sarah, hindi po sila makapaghintay, kaya gumawa pa ng sariling paraan
no? Sumubok pa ng ibang paraan para lang masabi na siguro ito yung gusto ng Diyos, no? Kailangan po nating intayin at abangan ang layunin ng Diyos. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng atin pong buhay bilang mga mananampalataya ay ang atin pong pagtitiis. Iniintay po natin ang pinakadakilang pag-asa na kay Kristo Jesus. No? Hanggat hindi pa po dumarating yung araw na iyon, anong ginagawa natin? We are patiently waiting for our blessed hope. No? We must wait upon the Lord. No? Kailangan po nating unawaing mabuti kung ano ang layunin ng Panginoon sa atin. At habang tayo ay naghihintay, merong mga gawain ang Panginoon, merong mga utos ang Panginoon, merong mga layunin ang Panginoon para po sa atin sa kasalukuyang panahon. No? Until the day of the arrival of our hope, we are to wait upon Him. No? Hindi na nga po nakakagulat kung minsan na iyan din ang sagot ng Panginoon sa atin pong mga panalangin. No? Hindi mo po pwedeng hamakin ang Diyos. Lord, hindi. Oo, hindi lang ang sagot, Panginoon. Hindi mo pwedeng ganunin ang Panginoon. Minsan ang sagot sa iyo ng Panginoon ay, teka lang, maghintay ka. No? Hanggang kailan, Panginoon? Hindi ko sasabihin sa iyo, sabi ng Panginoon. No? Kasi gusto niya makita, manatili tayong tapat . Pagka alam natin yung oras at panahon, anong salita po to? Ginugulangan po natin . Magaling tayong manggulang . 'Di ba? So minsan, kaya tayo iniiwan ng Panginoon minsan sa mga detalye, iniiwan tayo ng Diyos sa dilim sa ilang mga detalye para hindi tayo maging magulang, para maging tapat tayo sa lahat ng oras. No? Matututunan natin na meron pong layunin ng Panginoon, pero madalas ay hindi ito ugnay o sang-ayon sa kaisipan po natin. Lagi po kung napapaalalahanan nung salita sa Isaiah 55, 8 hanggang 9. Sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Huh? Sumunod din po dito, letter C is, abide in God in all circumstances. Kailangan po nating manatili. No? Sabi po sa aklat ng Juan 15, 4 hanggang 5, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Isa sa mga mahalagang susi sa ating buhay kung paano tayo makakaranas ng kaginawaan at kung bakit marami ay nakakaranas ng hindi naman kinakailangan na kapighatian. No? Yung kapighatian, hindi po natin yan lubusang maiiwasan. Pero naniniwala po ako, marami po sa mga kapighatiang nararanasan natin, marami po doon ay pwede naman pong iwasan. Marami po dito, tinatawag po dyan, self-inflicted. No? Bakit ka may sugat? Sinong humamak sa'yo? Hindi, wala. Ako, sarili ko. Ako may gawa niyan. No? Lalo na yung mga laging nasa kusina. No? Kalaban mo, sarili mo . Habang hawak mo yung kutsilyo, habang hawak mo yung siyansi, habang kaharap mo yung mantika. And in many hardships, I believe that many of these can truly be avoided. No? Pero dahil po sa kakulangan natin sa pananatili sa Diyos, yun po ang nagiging kalalabasan. No? At yun yung nakalulungkot
higit sa lahat. Marami mga tao ay aawit, sasayaw, sisigaw sa panahon ng biyaya at kasaganaan, pero mabilis pong nawawala pagka umihip ang hangin. No? Baka nga po meron ng nawala dahil lang po bumuhos ang ulan. No? Meron kaya? Ano kaya? Kumpleto kaya kayo sa fellowship mamaya, mga kapatid? No? Di po ba? Mabilis magpalit ang kanilang, mabilis mong magbago ang kanilang isip. Ang tunay na sukatan ng atin pong pananampalataya ay hindi po sa panahon ng mabubuti, kundi sa panahon ng kahirapan at problema. Dito masusukat ang tunay na pananampalataya natin. No? Pero yun nga po, no? Bakit? Kung kailan sa panahon na pinakamahirap, kung kailan sa panahon na pinakamasalimuot, doon mo pa iiwan ng Diyos. Hindi ko rin po alam hindi ko po, pag nakuha niyo po yung sagot, pakisabi naman po sa akin. Sa pinakamatinding kahirapan ng buhay mo, doon mo sasabihin sa sarili mo na, okay, hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng Diyos, hindi ko kailangan ng Biblia, hindi ko kailangan ng church, hindi ko kailangan ng fellowship ng mga kapatiran. Why? Why would you do that? I do not know, mga kapatid. Hindi ko po talaga alam ang sagot. Pero marami pa rin pong gumagawa at patuloy pa rin pong nangyayari po yan. Sa oras ng kahirapan, at yun pa yung masaklap, hindi naman sa isa ang Diyos sa mga iniwan nila. Hindi po Ang una nilang bibitawan na yung Diyos. Hindi nila bibitawan yung kasalanan na nagpahamak sa kanila. Hindi nila kaliligtaan yung mga maling desisyon kung bakit nahulog sila sa sitwasyon na yan. Una sa lahat. Sa panahon ng kapighatian, una mong iiwan yung tanging Diyos na makakatulong sa iyo. Why would you do that? And yet, it still happens. So we must be careful. Mag-ingat po tayo na huwag din yan ang gawin po natin. Alam na po natin huwag na po natin gawin. No? Alalahanin po natin ang mga bagay na ito para tayo ay makaranas ng katagumpayan. Para tayo yung makatawid sa pangako ng Diyos. Yun na nga lang po yung pangako na karapat-dapat panghawakan sa buhay po na ito ang buhay na walang hanggan. Bakit tayo ngayon magpapadala sa mga bagay na pansamantala lamang? Para po sa ating pagtatapos, kaya't ingatan po natin ang ating puso at kalooban. Huwag nating hayaan maghari ang takot, pangamba, at pagdududa sa atin pong mga kalooban. No? Hindi po mauubos ang mga masasamang balita. Pero sabi ni Jesus, do not let your hearts be troubled. Napakaraming dahilan para tayo ay mangamba sa buhay na ito, pero alalahanin po natin ang salita ng atin pong Panginoon. Mas maraming dahilan kung bakit tayo ay dapat maging matibay at dapat maging matatag, kung bakit tayo dapat magpakatapang. Tandaan, kailangan po ay isang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos na nag-aalis ng takot sa atin. No? Patuloy tayong mamuhay ng may matatag na pananampalataya ng buong pusong may pagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Ano man ang mangyari, masama man, hindi man ng kanais-nais, magtiwala tayo sa Kanya. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pang ito. Naanyaan ko na po tayong lahat na tumayo at tayo po ay magtapos po sa panalangin. Aming Panginoong Diyos, muli ay pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Sa kabila ng maulan na panahon ay patuloy niyo kaming ginagabayan. Salamat Panginoon dahil patuloy naming nararanasan ang inyong biyaya. Kahit minsan kami nagkukulang, kahit madalas kami kinakapos, kayo Panginoong Diyos ay hindi po nagbabago at maaasahan namin magpakailanman. Kaya't gaya ng amin pong napakinggang sa mensaheng umagang ito, pagtibayin niyo ang aming kalooban, bigyan niyo ng tapang ang aming mga puso, maging matibay ang aming paninindigan sa inyo at sa inyong mga salita,
mga buhay na mga pangako na inyong ibinigay para po aming panghawakan. Huwag kaming magduda, huwag kaming mag-alinlangan, at huwag kaming mapalayo, madistract ng anumang bagay galing dito sa sanlibutan. Tunay na maging tapat kami hanggang sa wakas at matikman naming lahat ang biyaya ninyo na inihanda nyo na noon pa man para po sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na samahan nyo kami sa mga gagawin pa po namin. Kayo ang maging sentro sa aming mga usapin kahit sa aming fellowship. At ingatan nyo kami at ang aming bayan sa kabila ng mga pag-ulan na aming nararanasan. Lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalatian, lahat ay tanging sa inyo lamang. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.